Okay, now ito naman siya ang magtatanong sa'yo. From Mega Kapamilya. Okay, sige. Ito naman, ako na lang ulit yung magtatanong sa'yo. From Nika Sabio of ABS-CBN Push. Kasi tulad mo, mahiyain din sila. Mahiyain din sila. Okay, ako yung magtatanong. How was your MMFF experience? Okay, yung kabuuan. Kanina medyo napahagingan mo na to na nagulat ka na, uy, ganito pala. Nung bata ka ba, hindi ka ba parang nanonood ng MMFF? Ano yung alam mo sa MMFF before? Ang alam ko talaga sa MMFF, first of all, nanonood din talaga kami ng sine dati. Pamilya, no? Ganun talaga pag MMFF Tapos pag nanonood po kami, talagang tinitignan namin kung anong papanoorin namin. Mamimili. Kasi ang daming options. Kadalasan po nun, ang lagi naming nakikita sa sinyan, which is si Meme Vice, yes. saka sila Tito Vic, si Sir Vic po, yun yung mga Enteng Kabisote, mga ganun. Private Benjamin, yun yung dalawang naglalabanan before eh. So, nung in-announce na pang MMFF kami, yun agad pumasok sa akin. Na dadating sa Kapaskuhan, pagpipilian din yung pelikula natin. Oo nga, no? So, yun agad naisip ko. So, sabi ko na, hindi lahat ng tao, mapiplease natin manood ng pelikula. Pero yung buong experience ko sa MMFF, nagulat ako sa mga tao. Saka, unang-una, yung line-up ng MMFF, lahat po ng entry, 10 pelikula, ang gaganda. Yes. Saka ang gagaling po ng mga kasabayan naming mga senior actors doon, ang mga magagaling, mga aktor, actress, ang dami. So, parang short period of time, naging magkaibigan. Nagkakatagpo kami. Isa lang yung mission namin. Na itulak yung pelikula namin ng bawat isa, bawat entry, itulak at ipakilala sa tao at buhayin muli yung pelikulang Pilipino. Yun po talaga yung parang pinakaano ng MMFF, yung 50th anniversary na buhayin ulit ang spirit ng pelikulang Pilipino. Yun po yung mission naming lahat ng 10 entries na yon. Kaya hindi ko makakalimutan na naging parte ako ng 50th anniversary ng MMFF. Yeah, sobrang supportive nga, lalo na this year ng pelikula ng bawat isa. And ang dami ang comments na magaganda, no, tungkol dun sa movie ninyo. And speaking of comments, eto na, magbabasa tayo ng ilang comments ngayon sa ating live stream. Sabi, from YouTube, bagay yung style ni Seffi. Wow. Ayun, salamat. Sabi mo kanina, minadali mo lang, tinali mo lang. Ito naman sabi, uy, action projects for Seth. Ayan, nasagot na po yan ni Seth kanina. Gusto niya nga raw po magka-action project. At bagay sa kanya yung bad boy. Alam mo, totoo, parang pwede nga, bagay. Kayang-kayang dalhin yung pagkaangas na yon. So, keep on commenting down below po yung mga reactions, yung questions for Seth at mamaya try nating basahin ulit. Okay, ngayon naman, another question from Nika Sabio. What can your fans look forward to for Seth this year? Ano ba ang 2025 ni Seth? Na-announce naman na to. Abangan po natin ang TV series na Nobody. Pwede na, yes. Yeah, Nobody po. Pinaplano na po. Hopefully na mag-shoot na, magsimula na mag-start. May inaayos pa lang po at kinukompleto pa po ang cast. Pero yun po ang unang aabangan sa akin po sa 2025. This 2025. Speaking of cast, kasama na dyan si Gerald Anderson. Yes po, sila Sir Gerald, JC De Vera, RK Bagatsing, tama. Of course, Francine Diaz, sino pa ba? Hindi pa nasisend yung... Abangan. Yeah, abangan po ng iba pa, yes. Pero yun, may aabangan po tayong TV series from Seth this year. Alright, now, let's go to the questions of Kapamilya Online World. Ngayon na may acting recognition ka na dahil sa galing mo sa My Future You, gaano ka ka-excited na makagawa ulit ng pelikula? At open ka ba na gumawa ng pelikula na hindi mo nakasama si Francine? Yung una pong tanong. Yung unang tanong dun muna sa gaano ka ka-excited gumawa ulit ng pelikula? Sobrang kumbaga,
full tank tayo, oo. Parang ganado tayo magtrabaho. And pangalawa, kung open akong hindi na makasama si Francine or tumanggap ng solo na project, para sa akin, lagi namin ito pinag-uusapan ni Francine. The end of the day, si Francine, pumasok siya as Francine. Pumasok siya sa ABS, nagtrabaho siya unang-una as Francine. Ako rin naman po as Seth. Lagi namin itong pinag-uusapan. Lagi namin talaga ito pinag-uusapan. At masasabi ko na si Francine ay napaka-suportado sa akin. 100% siya nagbo-boost. Lagi sa akin. Yung pagiging aktor ko, lagi niya ako kino-compliment. At nagiging wais din siya. Wais sa mga project. Kasi sa pagiging aktor din po kasi, kailangan, hindi ka basta-basta lang, kumari may binato sa'yo, kailangan, ikaw yun eh. Kailangan mo paghandaan. Hindi yung basta kapag alam mong, hindi mo gamay o hindi ko isasabak yung sarili ko doon. Kasi ako lang yung mapapahiya. Sa akin yung comment ng tao. Craft ko yun, kailangan alagaan ko yun. Kaya si Francine nagiging wais. Minsan siya yung nagsasabi sa akin kung ano mga dapat kong gawin. At ngayon na natapos namin ng My Future You, kung okay kami na tumanggap, masasabi ko na yes, suportado namin ang isa't isa. Okay, so yes, the answer is yes. Open po sila. Okay, now let's go to our next question from Certified Kapamilya. Mahihain talaga sila. Ako yung magtatanong ng mga questions sila. What are you most thankful for last 2024? And what do you look forward to the most this 2025? O bilang January nga, no? So ito na yung self-reflection. So, pinaka-thankful for ka sa 2024, tsaka pinaka-excited ka sa 2025? Sa totoo lang, thankful po ako nung 2024 sa mga taong nakapaligid sa akin. Okay. Taong nakasuporta sa paligid ko, taong naniwala, mga taong nakinig sa bawat kwento ko. Hindi ko na po sila isa-isayin pero sobrang laking pasalamat ko sa kanila. At yung natutunan ko naman sa 2024, siguro yung paano ko ba sasabihin? Medyo malalim eh. Siguro yung pagiging pagpapahalaga sa kung anong meron ka at kung sino ang kasama mo. Okay. Hindi lang kung ano ang meron ka, kundi sino ang kasama mo. Kasi kadalasan kung anong meron ka, nakakalimutan natin kung sino yung kasama natin. So, yun, kung sino ang kasama natin at natutunan ko rin na mas maging bukas, mas maging open. Kasi masyado po akong, kumbaga, hindi naman pribadong-pribado, pero mas mga kaibigan ko, kung sino yung mga kaibigan ko, nung high school ako, sila pa rin kaibigan ko. Oh, that's good. Hanggang ngayon. So, okay na ako doon sa mga kaibigan ko, sa mga nakakasama kong tao, okay ako sa kanila. So, mas open lang para open sa suggestions, open sa mga comment, open sa mga payo. Mm-hmm. So, parang mas naging bukas ako, sige, kasi alam ko na may mga taong nagmamahal sa akin at hindi ako dadalhin sa ikakasama ko. So, natuto rin ako magtiwala. Ulit, yes. Ulit. Ay, may hugot. Ulit. Okay, ito naman. From Trisha Matias of Kapamilya Vines. Congratulations on your Best Supporting Actor nomination at the recent MMFF. How has this recognition changed your goals and motivations as an actor? Nabago ba? Kasi syempre alam mong, nare-recognize na ako. Kasi sa totoo lang, yung nakuha ko pong award, Breakthrough of Artist of the Year performance, kahit yun yung award, sobrang napakalaking bagay at nakakatakot kasi dapat sa susunod, hindi na breakthrough.
Parang napipressure po. Kasi may mga comment ng mga tao, nakabasa po ako na, ganyan-ganyan, sana ganto-ganto, sana sa susunod, mas maanong award, yung mga nagmamahal at nakasuporta sa akin, yun yung mga kino-comment. So, natutuwa ako, pero same time din, kinakabahan ako. Kasi paano kung hindi naman laging best hindi naman laging maganda yung mapapakita mo Hindi lahat din ng tao magugustuhan yung ginawa mo. So, sabi ko na basta kailangan yung pagganap ko sa karakter ko dito kay Lex sa My Future, kailangan sa susunod, mas buhayin ko ulit yung character. So, yun ang pinaghahandaan ko. Yes po. Yes, oo. Tsaka, yun, Best Actor nomination po pala kanina. At least may nomination na. Malaking bagay din yun, di ba? Tsaka yung mga kahilera mo dun sa Best Actor nominees, di ba? Ibang klase. So, congratulations on that. Okay. Now, let's go to the next question. Okay, of course, even with a recognition like that, learning continues. So how are you honing your acting skills now? And what is something you wish to improve the most as an actor? Paano ko Yun. Siguro, pagnood ng mga pelikula. Mahilig po akong manood lalo na pag nasa bahay ako. Movie marathon ng mga sikat na artista. Minsan nga, pinopost ko pa Tapos tinatry ko yung lines. Oh. Minsan tinatry ko kung anong sinabi nila. Kapag may yung parang buhay na buhay Yung parang yung linya na yung tumagos talaga sa akin. Minsan pinopost ko tapos parang iniisip ko siya na ako yung minsan sinasabi ko. Parang bali. Pero hindi naman. Hindi parang kinakausap yung sarili. Ganun po talaga. Kailangan, pinagdadaanan po yun ng mga aktor. At yun, isa na rin para ma-improve. Opo, training, panonood. Saka, ano raw yung gusto mong i-improve naman sa iyo bilang isang aktor? Pag i-English ko. Nagiging top na po ako. Yes, opo. Siguro yung pagsasalita ako ng English. Opo. May tinitake ka bang classes ngayon? Gusto mo bang mag-take ng classes? O nood din ng... Kasi ganun din natututo ka kapag nanonood ka ng mga si series, Francine minsan, movies. Pag magkausap kami, English. Oh. Tinuturuan niya ako. Pinapractice ka na rin Yes, opo. Lumaki kasi po talaga ako na hindi nakakarinig ng English. So, nahihirapan po ako na magsalita. O minsan yung pakiramdam na kapag nagsasalita ka, parang ang weird sa sarili mo. Ganun po yung nararamdaman ko. Pero sa pandinig ng iba, okay naman siya. Laging sinasabi sa akin na okay naman. So, yun ang pinag-aaralan ko. Kaya rin nanonood ako ng mga pelikula na English. Oo. Yes po. Marami natututo dyan. Opo. Halos lahat naman tayo. Mga series, mga ganun, na-adapt mo yung accent nila rin. Kasi depende rin. Hindi basta nag-English ka. English dapat maganda rin pakinggan. So, inaaral po. Yun. Yun. Paghihirapan natin yan. Kahit yung mga K-drama, di ba? Marunong na tayo mag-Korean dahil sa mga K-drama. So, magandang proseso yan na manonood ka. Okay, and ito naman, sabi ni Trisha Matias ba rin, is there a role that you never imagined yourself doing years ago but are open to exploring now? So, meron ka bang role na, yung dati parang, hindi ko kaya yan. Pero ngayong, syempre, ilang years ka na rin, open ka na. Kung sa mga nakanood po yung MMK ko, isinabuhay po namin yung Plazo Brothers. Yung matagal na po yung 2019, nag-MMK ako. Tapos, ang ginawa sa akin, parang may sakit po doon yung mga Plazo Brothers. So, prosthetics, tapos kalbo ako. Yeah. So, gusto ko rin masubukan yung mga ganong bagay. Gusto ko pang ulit balikan, yung hindi ko kakalimutan. Yes, opo. Isa sa mga, para sa akin, masterpiece yung mga ganun sobrang dapat yun talaga. Sinasabuhay mo yung mga ganung yun po. Oh, okay. It naman from Kapamilya Vines also.
You were recognized as breakthrough actor during the MMFF Awards night. Anong feeling and may pressure ka ba sa mga roles na gusto mo pang gampanan? Parang nasagot na po natin yun kanina. So, next tayo. From Nikki Wang of Manila Standard. How does it feel to be recognized at the 50th MMFF for My Future You? And what does this recognition mean to you personally and professionally? I think medyo nasagot na rin po ni Seth yun kanina. So dito tayo sa next question niya. Given the popularity of Franceth, how long do you envision continuing with the Love Team? And would you consider setting aside solo projects for the time being? Okay, ito, expound tayo. Yan ang malaking tanong sa isang love team. Oo. Yan ang malaking katanungan sa isang love team. Pero ang sagot ko po dyan kung how long, gusto ko kasama si Francine. Hindi ko masabi kung hanggang gaano kahaba. Masasabi ko lang, gusto ko pa siyang kasama. So, hanggat maaari, gusto ko na pag umakyat ako sa entablado, gusto ko siya yung nandun. Gusto ko pelikula namin yung dahilan ng pag-akyat namin sa entablado. Hindi, totoo lang po ako. Yun talagang nararamdaman ko. Kaya yung tatanungin ko, how long, hindi ko po masasagot. Basta ang sa akin, gusto kong. Hindi namin alam. Kasi kami, gaya po ng sinabi namin, aktor po kami. May mga panahon na may mga karakter na isa lang. May mga karakter na gagampanan lang ni Francine, hindi ako kasama at susuportahan ko si Francine doon. May karakter na ako lang, so alam ko rin susuportahan ako ni Francine. Yun po. Alright, thank you very much. And I think that's it for our questions. Meron pa po ba tayong idadagdag? Yes, parang wala naman na. Okay. Thank you very much for all of your questions. Now, lastly, Seth, ano ang mensahe mo para sa lahat ng nanonood ngayon? Ang dami nagko-comment. And of course, sa mga friends natin from the media. Yes, unang-una, maraming salamat po sa pumunta ngayon sa ating media family na nandito. Maraming salamat po. At sa lahat na nanonood sa live, hello po sa inyo mga kapamilya. Sa lahat na nagko-comment dyan, nakikipag-interact sa Spotlight Press ko ng Star Magic. Maraming salamat po. At asahan nyo pa po ang mga nagagandahan at mga kaabang-abang na proyekto ng ABS-CBN ngayong 2025. Marami pong dapat abangan. Yes po. At maraming salamat din sa iyo, Seth, for giving us time dito sa Star Magic Spotlight PressCon. Again, gusto talaga nating i-celebrate yung milestone in your career. Congratulations sa Breakthrough Performance Award sa MMFF for My Future You. And aabangan natin ang Nobody. Yes, abangan po natin. This year na po, abangan natin sa 2025. And again, to everyone watching, maraming salamat po. To our media friends, thank you for joining us. Pero, wag po kayong aalis dahil ang susunod po nating makakasama ay hindi lang maganda, kundi pinakamaganda. Na-name po siya sa isang official na list. But later on, makikilala natin kung sino siya. Pero sa ngayon, maraming salamat. Once again, Seth Fedelin!